Magandang hapon po. Tayo ngayon ay nasa unang araw ng Misa Novenarios sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Ang ating barangay sponsor, ang Barangay Lara. Ang mamumuno sa banal na misa ngayong araw ay si Reverendo Padre John Perez. Magsitayo po ang lahat. Balik
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagiging pagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Alhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, hindi nagdaraman, sinasamba natin sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanalanan. Maawa ka sa amin, lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at sa kapasyang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan.
sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko'y dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kung di iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin pong minamahal na Kura Paroko, Father J, sa inyo pong lahat na mga kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po. Ang atin pong patron at pintakasi na si San Antonio ng Padua, minsan sinabi ang ganito, "The devil is afraid when we pray and make sacrifices." The devil is afraid when we pray and we make sacrifices. At sabi din niya, the devil is also afraid when we are good and humble. The devil especially is afraid when we love Jesus so much and when we make the sign of the cross, he runs away. Ganoon daw ang diablo. Kapag tayo ay nagdadasal, natatakot siya. Kapag tayo gumagawa ng sakripisyo, natatakot siya. Kapag tayo po ay nagpapakabuti at nagpapakumbaba, natatakot siya. Kapag minamahal natin si Jesus, mas lalo siyang takot. At kapag nag-aantanda daw tayo ng krus, siya ay tumatakbo palayo. Sige nga, subukan natin ulit. Mag-andanda tayo ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ba't hindi tumakbo yung katabi mo? Hindi ba ang sabi ni San Antonio,
when we make the sign of the cross, the devil runs away. Pero ito ho ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ang kanyang unang sinabi, ang pagdarasal. The devil is afraid when we pray and make sacrifices. Pakitanong sa katabi, nagdadasal ka ba? Nagdadasal ka nga ba? Aminin man natin o hindi, iba-iba yung ating mga idinadalangin. Iba-iba yung ating mga ipinagdarasal.